Mga bro, pakinggan nyo to kasi malinaw pa sa sikat ng araw, kung totoo ang lumalabas na info, may isa na namang barkong galing Hyundai Heavy Industries na para sa Pilipinas. Oo, mga bro, another warship na naman. At kung hindi nyo gusto mamiss ang tunay na laman ng usapan, stay put sa unang 15 seconds dahil itong project na to, pwedeng magbago ng takbo ng OPV capabilities natin. Hyundai Heavy Industries continues to surprise, mga bro. Isa na naman daw itong bagong warship na in-order ng Pilipinas, pero ang malaking tanong, final na ba talaga ang BLS option? Kasi hanggang ngayon, questionable pa kung tuloy ba ang integration ng vertical launching system. Kung totoo na wala pa ito, hindi nakakagulat, dahil kahit malaki ang OPV na to, hindi naman talaga siya designed na maging fully armed combatant ship. Pero eto ang twist, kung gugustuhin ng Pilipinas, pwede naman talagang maglagay ng shortened KBLS package. Ang kagandahan niyan, mga bro, relatively cheap siya at madali ring i-integrate. Hindi kasing komplikado ng full strike configuration, pero sapat para magbigay ng solid air defense capability gamit ang high-performance SAM missiles. Para sa isang OPV, malaking upgrade yun. Pero real talk, sa klase ng mission ng OPV, hindi naman kailangan laging todo armaments. In most cases, sapat na ang decoy o electronic warfare device at ilang anti-ship missile canisters para sa deterrence at protection. Hindi mo kailangan gawing mini frigate ang OPV para maging effective, lalo na't ang primary role nito ay patrol, surveillance, at presence operations, hindi full-on naval warfare. Sa dulo, mga bro, kung ano man ang final configuration nito, ang malinaw ay patuloy ang Pilipinas sa pagkuha ng mas modernong vessels. Good news ito para sa pinalakas na Pilipinas,